Namatayan ka rin ba ng mga halaman na sabi nila ay easy to care lang daw? Ito yung 5 plants na hirap din ako makapagpabuhay. So, isi-share ko sa inyo itong 5 plants at kung bakit ako hirap na hirap magpabuhay nito. Number 1 sa plants na hirap ako makapagpabuhay ay itong ferns. Itong mga ferns na to ay uhawin pala. Akala ko hindi siya masyadong uhawin. Akala ko takot siya sa tubig. Kasi syempre sa jungle hindi naman masyadong laging umuulan doon. Kaya akala ko, kasi diba sa jungle or sa mabubundok sila nakukuha talaga na hindi naman palaging nauulanan. Kaya akala ko hindi sila masyadong uhawin. Yun pala, super uhawin pala itong mga ferns na to. So kailangan dapat pagka, kunyari, bumili kayo nito, kailangan araw-araw niyong diligan or dito lang kasi sa akin, sa danas ko sa kanila, ay super uhawin nila. 3 ferns na yung naranasan kong alagaan, namamatay at namamatay talaga sila. Meron akong napabuhay na yung parang napropagate ko doon sa mother plant bago siya mamatay. Pero, nabenta ko siya nang hindi ganun kalash. Ibig sabihin, hindi pa rin effective yung ginawa ko sa kanya kahit na super talaga yung binigay ko sa kanyang lights. Super ganda ng pwesto pinaglagyan ko sa kanya. Tapos, yung tubig talaga niya hindi talaga nawawalan. Lagi ko siyang binobottom water. Pero, nahirapan pa rin ako sa kanyang makapagpalash or makapagpabuhay ng bonggang-bongga. Pero at least, nakapagpabuhay ako kahit papano. Etong, nakalimutan ko yung pangalan ng fern na to, pero bet na bet ko siya kasi ang ganda ng mga dahon niya, ang ganda ng kulay ng pagka silver ng dahon niya, pero ayaw niya talaga sa akin. Pero yung mama plant niya talaga napatay ko pa rin kasi hindi ko alam na hindi siya masyadong na didiligan doon sa pwesto niya kasi gusto nila 'di ba yung medyo humid ang environment, so natatakpan siya ng malaking monstera ko dito sa gilid. Yun nga lang talagang nalusaw siya, yung mga dahon niya, nagtuyuan yung mga dahon niya kasi nauhaw siya ng bonggang-bongga. Hindi naman sobrang dami ng ugat nung nabili ko, pero last siya, kaya pinropagate ko siya ng kaunti kasi niwalay ko yung mga maliliit na may ikling stalks. Yun nga lang, nabuhay yung baby plant, yung mother plant namatay naman kahit na ang ganda-ganda ng roots ng mother plant nung nabili ko. Hindi ko lang sure kung sa inyo nag-work itong mga ferns na ito. Dito kasi sa akin sa pwesto ko, hindi niya gusto. Dito kasi sa pwesto ko, parang mabagal siyang dumami, matagal siyang magkaroon ng mga dahon, tapos parang nauuhaw siya palagi kasi super init dito sa pwesto ko na to. Tapos mahangin pa, plus hindi ako masyadong paladilig, kaya yung mga halaman na uhawin, ang ginagawa ko dito siya sa malapit sa yung gripo ko dyan malapit ang mga uhawin kong halaman. Kasi para pag may kukuhan tubig, natatalsikan siya ng natatalsikan. Para hindi ko siya makalimutang diligan. Kasi minsan lang talaga ako magdilig sa mga halaman ko. Minsan, isang beses lang sa 3 araw. Or minsan sa isang linggo, nagdadalawa or 2 times lang ako magdilig sa mga halaman ko. Kaya hindi talaga bagay sa akin yung mga ferns. Kasi hindi kami nag-work dalawa. Kaya syempre, pag bibili tayo ng mga halaman, mas maganda yung parehas kayong mag-work or parehas yung ugali nyo na paladilig ka, siya naman ay uhawin. So, may mutual understanding kayo para mag-work or mas maganda yung kalabasan ng halaman mo. Pero itong mga pakpaklawin ko nandito, nagsimula lang siya sa mga hoya ko na yung napasama lang sa hoya, tapos kinuha ko siya, pinropagate ko siya, nilagay ko siya dito sa pot na to. Ayan na siya ngayon. Super laki na niya, oh. Hindi makakalaing galing lang yan sa hoya na nakuha ko doon napasama lang doon sa pot ng hoya. Ang liit-liit ng dahon niya. Ang liit-liit ng hoya. Ayan na siya. Wala na yung maliliit na dahon din sa ilalim. Hindi ako bumili ng pakpaklawin. Pero, bigyan niya ako at super laki na siya dyan. Uhawin din to, ha. Pero nilalagay ko siya dito sa malapit sa may ko para hindi ko siya makakalimutan, diligan. Nagustuhan niya dito sa pwesto ko. Bigla siyang lumaki, lalo na ngayong nagtag-ulan. Naglakihan yung mga dahon niya, oh. Diba? Ano kay Napansin ko lang to nung mga nakaraan. Sabi ko, bakit ganun? Akala ko ayaw ng fern sa akin. Pero ang ganda niya, oh. Meron pa akong maliit nito eh. Nakuha ko din yun sa Hoya. Yung diniliver sa akin Hoya. Nung last 3 months pa ata yun. 3 months ago. Ayan, 3 months old pa lang siguro to. Hindi ko sure kung gaano katagal na. Parang hindi pa siya masyadong nag 5 months sa akin. Pero super laki naman na talaga sa akin. Diba? Siya ang nag-work sa akin kaysa dun sa mga fern na nabili ko at na tsugi ko. Number 2 na plant na nahirapan ako magpalaki, nahirapan ako magpaganda, nahirapan ako mag-propagate. Ang dami kong napatay sa kanya mga na-propagate ko, mga cuttings, ay itong Melanochrysum, na tinatawag din na Melanochrysis. Kasi ang hirap niya talagang buhayin. Ang hirap niyang dito sa pwesto or dito sa Maynila, kung nakatira kayo malapit din dito sa akin, ay ang hirap niya talagang pabuhayin. Naglulusaw yung mga dahon niya. Lagi siya nagkakaroon ng mechanical damage. Kaya nai-stress talaga ako sa kanya dati na palaging mas maganda pa sa kanya yung Gaigas. Kung gusto niyong makapagpabuhay ng yung medyo velvety, kasi ako favorite ko rin yung ma-velvet, mas maganda pa yung Gaigas. At yung Mycans, yun, mas maigi pa yun yung bilhin nyo. Kasi itong
Melanocrysum ay super arte niya talaga sa humid environment. Ayaw niya ng papalit-palit, para siyang kalateya. Ayaw niya ng iba-iba or bigla ang sudden bagsak ng humidity. Tapos bigla ang taas na naman ng humidity. Gusto niya yung talagang stable lang yung humidity or yung stable lang yung atmosphere dito sa pwesto para maganda ang labas ng dahon niya. Kasi kung naranasan nyo ang naranasan ko or kung bibili pa lang kayo ng Melanocrysum, sinasabi sa inyo, maganda siya pag binili mo galing doon sa garden. Pagdating dito sa bahay, after 2 months or after a month na magkakaroon siya ng bagong dahon, nagkakaroon siya ng mga sira-sirang dahon, mga dot, parang kalawang. Tapos yung dot na yon, lalaki yun hanggang sa mabutas niya na yung dahon. Tapos mamamatay na yung dahon na yun or maninilaw na yung dahon na yun. Hirap na hirap ako sa kanya dati. Yung mother plant ko, depende yun sa sa mabibili mo sa kanya. Yung Melanocrysum kasi ay pinaghalo na or hybrid na siya. So, dalawa yung mother niya. Tapos, yung hybrid na yon, kung ang ginawa ng nag-hybrid ay pangit or yung parang madumi yung pagkaka-hybrid niya, yun yung madalas may sakit yung Melanocrysum. Tapos, plus pa yung humidity dito sa atin ay iba doon sa humidity, doon sa pinagbilhan mo sa kanya. Tapos, mag-aano siya doon, magdudroopy siya or parang magdodormant siya. Pag nag-dormant siya, pag lumabas yung bagong dahon niya, hindi siya tutuloy. Magiging lang siya, Cinderella syndrome or yung dahon na parang nabulok lang sa dulo. Tapos ayaw niya ng dinidiligan palagi, ayaw niya ng palaging basa yung potting mix niya. Mas gusto niya yung nauuhaw siya bago siya i-bottom water. Mas gusto niya yung bottom water kasi danas ko yan sa mga mother plant ko. Gusto nila yung bino-bottom water sila kasi danas ko yan sa mga Melanocrysum ko, lalo na yung mga mother plant na ayaw nila ng totally dinidiligan yung mga dahon nila. Mas gusto nila yung bottom water o yung baba lang yung nababasa. Ayaw nila na palaging basa yung mga dahon nila kasi naglulusaw talaga hanggang sa nagiging leggy na, puro puno na yung mga, puro stem na lang makikita mo tapos kakaunting dahon na lang. Plus pa yung mga dahon na palabas o yung mga baby na dahon o yung new leaf niya ay hindi nagtutuloy. Kung magtuloy man, may sira na yung mga dahon niya. So kung bibili ka ng Melanocrysum, make sure na maganda yung humid doon sa pwesto mo or maganda yung temperature doon sa pwesto mo kasi kung hindi or laging mainit doon dito sa pwesto mo or dito sa sa bahay natin ay hindi talaga siya magtutuloy. Hindi siya magta-try, maglulusaw yung mga dahon. Magpalit ka na lang ng bagong bibilhin na halaman or wag mo nang i-try ang Melanocrysum kung alam mo naman na mamamatay lang din siya doon sa pwesto mo kasi yun talaga ang ugali ni Melanocrysum. Melanocrisis ang mangyayari sa iyo pagka naglusaw lang, tapos ang mahal pa ng bili mo sa kanya, di ba? Dati ang mahal-mahal pa ng Melanocrysum, 6,000 isang dahon. Pero ngayon, mura naman na yan. Kung gusto mong ma-experience yun, yung mga maliliit muna yung bilhin mo, huwag kang bumili ng super laki kasi para ma-experience mo yung pag-aalaga sa kanya. Kasi sa pagka-experience ko sa kanya, super arte niya talaga. Para siyang mga black velvet. Kasi mga velvet din siya, mabilis siyang magkaroon ng dormant, mabilis siyang maglusaw ang dahon or mag-brown yung dahon or mag-yellow. Sunod brown na yung dahon after ng yellow after ng pagka-yellow niya. Ang bilis niyang mamatay pagka lagi siyang nauuhaw. Tapos pag lagi din siyang nadidiligan. Mabilis lang naman siya i-propagate kasi mabilis siya magkaroon ng mga bagong ugat. Ang ganda ng mga ugat niya, nagre-red na may pagkaganon. Tapos yung gagamitin mo sa kanya sphagnum moss ay ang bilis niya or peat moss. Yun, danas ko sa kanya yung peat moss tsaka sphagnum moss. Ang bilis niyang magkaroon ng mga bagong ugat. Yun nga lang, pagka hindi ka pa masyadong or hindi mo pa masyadong nakuha ang kiliti ng Melanocrysum or bago ka pa lang magpuputol or magkakat sa Melanocrysum mo, wag mo nang i-try na putol-tusok na lang muna. Ang gawin mo, markot ka na lang or patubuin mo muna ang mga ugat niya doon mismo nang hindi pa siya pinuputol bago mo siya putulin. Pagka marami ng ugat doon sa pinaglagyan mo sa kanya or yung nag-air layer ka, mas maganda or mas safe ang pag-air layer kaysa doon sa putol-tusok para mapabuhay mo talaga ang Melanocrysum. Kasi ang arte niya talaga sa pwesto, sa environment, tapos nagtutuyuan or nagdudrupi yung mga dahon niya pagka hindi niya nagustuhan yung pot na pinaglagyan mo sa kanya or yung potting mix pala na ginamit mo sa kanya. Number 3 na plants na easy to care lang daw kasi hindi ko nagawa yon hindi ko tinry ulit na bumili ng ganito kasi namatayan ako ng 3 beses na, so hindi ko na muna tinry tsaka na siguro pagka naisipan ko or medyo may magandang deal akong nakuha or may magandang plant akong nakuha sa kanya. Ito yung spider plant. Hindi ko alam kung bakit. Yung spider plant na may mga baby na sa dulo ng dahon niya may mga nakatusok ng ganun. Lush na siya nung nabili ko, pero namamatay pa rin sa akin. Hindi ko alam kung bakit, kung kasalanan ko ba kasi pinaghiwalay ko sa lahat ng mother plant niya tsaka yung baby plant kasi sobrang lapad na niya kaya hindi ko na siya kaya hindi ko siya pinagsama kasi nag-aagawan na sila dun sa potting mix niya. So hiniwalay ko na yung baby plant niya. Hindi ko alam kung bakit, kung dun ang yung pinaka root cause kung bakit namatay itong nabili kong maganda. Tapos another bumili na naman ako.
Kaso nalusaw siya ulit, baka dahil naman ngayon sa yung pinaglagyan ko naman sa medyo mataas yung pwesto kasi 'di ba yung mga yung mga spider plant daw hindi masyadong uhawin. So ang nilagay ko sa kanya yung parang yung paso na pang talaga pang hanging plant. So inakyat ko siya, itinaas ko doon para hindi ko masyadong madiligan kung sakaling magdilig ako dito. Ang dilig ko sa kanya ay 2 times a week lang or minsan pa nagwa 1 time lang nga ako. Kaya lang naglusaw pa rin siya, yung pinakapuno niya naglusaw hanggang sa unti-unti nang nalusaw yung mga dahon niya. Pag naumpisa na kasing naglusaw doon sa puno niya, ayun unti-unti na. So nagtry na ulit ako nung last month ata o nung nakaraang month pa. Bumili na naman ako ng bago. Ang ginawa ko, yung potted na yung binili ko tapos hindi ko na ire-repat. Dinala ko siya dito ng okay naman siya, hindi naman hindi naman sobrang lago pero hindi naman sobrang laki. Or sobrang liit pala. Ay, naku, naglusaw pa rin siya. Hindi ko alam kung bakit. Parang wala na akong maisip na dahilan kung bakit siya nalusaw. Kasi sinama ko siya sa mga aglaonema na hindi masyadong, kasi baka malusaw na naman. So sinama ko siya sa mga aglaonema na hindi ko masyadong dinidiligan. Pero namatay pa rin siya sa akin. So ang hirap niya palang alagaan. Hindi ko alam kung dahil ba sa pwesto ko or dahil ba sa sa pagdidilig ko or dahil ba sa potting mix na ginamit nung seller na hindi nag-work dito sa akin. Kasi malapit lang naman pinagbilihan ko dito lang sa Binyan. So, yung environment doon, parang parehas lang din dito sa environment ko dito. Kasi magkalapit na yung Muntinlupa sa Binyan. Konting na lang, San Pedro lang yung pinagitnaan namin. Pero nalusaw pa rin siya. So, ang hirap niya, feeling ko, parang hindi mo na ako bibili nitong spider plant na to. Kahit nagagandahan ako sa kanya, pagka may baby na siya, parang nagbo-burst na yung mga baby niya, parang ganun. Pero ayaw niya talaga sa akin. So, hindi mo na ako bibili ng spider plant. Pang-apat na plants na nahirapan ako magpabuhay sa kanya na palagi akong napapatayan ay itong mga talisay o yung variegated talisay. Palagi akong bumibili niyan kasi bit na bit ko yung itsura niya tapos gusto ko makapagpalaki sa kanya kasi ang ganda niya, gusto ko siya ilipat doon sa labas kasi hindi daw siya uhawin. Tapos gusto daw niya ng direct sunlight. So maganda siya doon sa labas namin kasi doon talaga direct sunlight. Plus hindi ko masyadong nadidiligan kasi lagi ko na nakakalimutan pagka nagdilig ako dito, nalilimutan ko magdilig doon sa labas. So, gusto ko siyang ilagay doon. Yun nga lang, palagi akong napapatayan ng mga variegated talisay na to. May nabila akong mahal, may nabila akong mura. Hanggang sa lagi namamatay. Parang 3 times na ako nag-try sa kanya. Palaging nalulusaw yung mga ugat niya. Di ko alam kung bakit, nag-aanuhan ka agad. Yung parang, kahit rice hull lang ang ginamit ko sa kanya, tapos coco peat, ganun pa rin. Nag-try ako ng more on rice hull lang kasi hindi ko na nilipat or nirepat galing doon sa silang. Ganun pa rin, nalusaw pa rin. Tapos nitong huli, ang tinry ko sa kanya ay 80% na loam soil tapos 20% na rice hull. Nalusaw pa rin siya. Hindi ko siya masyadong pinapainitan. Dito lang siya parang 4 hours lang yung nakukuha niyang direct sunlight. Tapos, mahangin doon sa pwesto niya. Diyan, sa likod na yan dyan. Marami kasi akong halaman dyan na pang direct sun kasi nakikita na talagang naaarawan sila. Tapos, nag-shadan na sila ng ang tawag dyan, tarpaulin. Pagka tanghalin tapat na. So, hindi siya masyado talagang nadadireksa ng bonggang-bongga. Pero naglusaw pa rin yung mga, niya, parang nasunog pa rin yung mga stem niya. Kasi di ba maliliit yung stem ng talisay. Siguro kung itatry ko ulit yung talisay, ay malaki na yung bibilin ko sa kanya. Or yung may pagkapuno-puno na talaga, na ready na i-transfer doon sa harap ng bahay. Kasi lagi talaga ako nalulusawan sa kanya. Ang hirap pala niyang pabuhayin. Naglalagas yung mga dahon niya, tapos naglulusawan yung mga ugat niya or hindi niya talaga gusto dito sa pwesto ko. Hindi ko sure kasi binibigay ko naman sa kanya yung mga care na para sa kanya kasi direct sun daw siya. Tapos, sabi kasi ng seller, direct sun siya. Tapos, mahangin yung pwesto niya. Tapos, hindi masyadong dinidiligan. Ganun ang ginawa ko sa kanya. Pero same pa rin, nalulusawan pa rin ako. Kaya, number 5 na plants na talagang hirap na hirap ako dati makapagpabuhay. Ito yung Birkins. Kasi bago pa ako bumili nitong Birkins na to, nag-research muna ako kung ano ba. Kasi nagagandahan ako sa kanya. Tapos nakalagay doon, easy to care daw. Napakabilis lang daw niya alagaan. Ang gaan lang daw niya alagaan. Yun pala, nung nabili ko ang Birkins ko, ay sobrang hirap niyang pabuhayin. Yung mga dahon niya hindi lumalabas, nagkakaroon ng mechanical damage. Tapos yung mga ugat niya palaging naglulusaw, yung dahon niya naglulusaw yung mga lumang dahon pero nagkakaroon ng bagong dahon. Ganun yung nangyayari sa kanya. Ayaw na yan ng palaging dinidiligan. Yun yung ko sa mga Birkins ko na to. Yung kuha ko ng gusto niya. Yung pagkakakilala ko sa kanya. Ayaw niya ng palaging dinidiligan. Gusto niya tuyo na yung potting mix niya bago siya diligan. Kasi pagka hindi pa tuyo yung potting mix na lulusawan niyang mga dahon na yun, ay, buti na lang may baby na siya, oh. Masipag naman siya magkaroon ng mga baby. Masipag yan magkaroon ng mga dyan sa ilalim. Mabilis magkaroon. Pag nagustuhan niya yung potting mix at yung pwesto niya. Yun nga lang,
Pag hindi niya gusto, pag na-overwater siya, nagkakaroon siya ng mga brown na dahon dyan. Nagkakaroon siya ng mga ganyan dahon. Pagka nakita mo yung indication na ganyan, ibig sabihin, nag-overwater ka na sa kanya. Hindi siya mahilig sa tubig. Mas gusto niya yung nagda-dry out talaga totally yung ano niya, pating mix niya bago siya diligan. Tapos, yung mga dahon niya, ang ganda-ganda ng yung mga babying dahon o yung mga bagong labas. Pagka hindi siya nadadirect sun or yung nakakakuha ng morning sun or ng sunlight, magre-revert yan into green lang talaga. Hindi siya magkakaroon ng mga white na bar na yan. Yan, mga ganyan. Sayang lang pagka, syempre, Birkins na binili mo, tapos magiging green lang talaga na parang, ano, Congo. Kasi mother plant nito Congo. Ang mas maganda, pag bumili ka, check mo ang genes niya. Pag maayos yung genes niya or hindi siya nagkakaroon ng mga dot-dot dyan, hindi siya nagkakaroon ng mga mechanical damage dyan sa dahon na yan, ibig sabihin, maganda yung genes na nabili mo. So, mas yun ang bilhin mo or yung ang piliin mo kung gusto mong makapagpabuhay or mas gusto mong maganda yung genes na makukuha mo. Kasi, ito ay hybrid din. Dalawa din ang mother nito. So, kung pangit yung nabili mong pagkaka-hybrid nila, pangit din yung lalabas na bagong dahon dyan. Hindi siya maglalakihan, hindi siya magkaroon ng mga bagong dahon, tapos laging may mechanical damage na mangyayari. Buti na lang nakuha ko na yung gusto nitong Birkins na to. Buti na lang na-research ko or nagustuhan niya yung fertilizer na binibigay ko sa kanya. Kung gusto nyo, or bago pa lang kayo na mag-aalaga ng Birkins at gusto nyo paggawing lash or patribe etong mga Birkins na to. Meron akong video niyan. Ayan. Click nyo na lang.